kanina nagluto ako, 'di ba, ng patty na ginawa sa banana peel. Tapos nagtry akong i-video 'yon, dinocument ko yung mga buong process. Tapos sabi ko dun sa video ko na itatry ko siyang ipatikim sa isang tao. Kaso na-mention ko na rin pala dun sa naunang video ko habang pinaprocess ko yung yung buong recipe. Habang nagluluto ako, sinabi ko nga pala na hindi ako magluluto ng marami kasi nga kapag hindi nagustuhan ito, ako lahat ang uubos. Alam nyo, hindi pa dumating sa point na na nagkaroon ng taste test, 'di ba? Parang inintroduce ko pa lang, na sinabi ko pa lang, narinig pa lang kung saan gawa, kung ano yung ingredients, na sinabi ko na banana peel siya. Ay, parang reaction pa lang ng mukha, ha, 'di ba? Parang alam mo nang hindi niya itatry, alam mo kahit pinch lang or kahit konting-konting kurot lang, hindi niya talaga tinikman. Sobrang na-disappoint ako, na-hurt ako talaga. Ang ending, syempre kinain ko lahat yung niluto ko. Kasi feeling ko parang feeling ko kasi baka nga hindi talaga magugustuhan na iba. Pero sabi ko, bakit kailangan i-depende ko sa isang tao lang yung reaction? Kung pwede ko namang ipatikim yan kay Apo Sean, kay Mama Banji, kay Mama Tess, diba? Tas hingin ko yung reaction nila, or kung masarap ba, or 'di ba? Bakit kailangan sa isang tao ko lang talaga siya 'di ba? Kailangan ganun. So ako, disappointed din ako sa sarili ko. Bakit ko kailangang intindihin yung mo, 'di ba? Bakit ko kailangang intindihin lang kung ano yung reaction mo, or kung ano yung magiging impression mo dun sa luto ko? Pwede ko namang gawin 'yon. Or pwede ko naman yun iparanas sa iba. Bakit kailangan sa isang tao ko iasa yung impression, yung reaction, which is hindi naman tama. Kaya sabi ko, maling-mali na iasa mo sa isang tao lang yung reaction or yung kung pwede ko naman din i-share yan sa ibang tao. 'Di ba? Hindi naman masama yun. 'Di ba? Tapos pangalawa, parang ang taas ng tono ko, galit na galit yata ako. Disappointed lang talaga ako. Na-hurt ako kasi nga hindi nga dumaan sa process na isang tao nga lang hindi man lang natikman. O sige, okay, cross out din, hindi natikman. Pangalawa, may disclaimer naman ako. Sabi ko, magluluto ako ng banana peel na gawa sa burger patty. Pero wala naman ako sinabi na magluluto ako ng masarap, 'di ba? Hindi ko naman sinabing masarap yung luto ko eh. Wala naman ako sinabing gano'n. Ang akin lang, baka naman edible, pwede bang kainin. Ganun lang. Kaya lang kasi yun nga, lahat, pinagsama-sama na lahat doon sa isang reaction niya na parang, parang ganun. Hindi, wag. 'Di ba? Tapos, okay lang naman sa akin, kaya mo kainin eh. 'Di ba? Tapos, pangalawa, yung naramdaman ko. 'Di ba? Sabi ko, bakit ako na-disappoint? Na-disappoint ako kasi, yun nga, una, hindi pa niya natikman. Nalaman pa lang niya yung ingredients, ayaw niya na. Parang isip ko tuloy, sayang yung effort ko. Anyway, na-realize ko rin naman na ba't ako madi-disappoint? Hindi niya naman ako inutusan magluto. Nagkusa naman ako magluto sa sarili ko, 'di ba? Wala naman nag-utos sa akin. Trip ko naman 'yun, 'di ba? At wala naman nangingialam sa trip ko. Ako nga nandadamay ako ng trip eh. Biruin mo, magluluto ako, mag-imbento ako ng luto. Hindi ko nga napanood sa YouTube eh. Pinanood ko lang yung sarili ko din. Nag-trip ako magluto, mag-isa ko, tapos mandadamay ako kasi sa papatikman ko sa kanya. Bakit ako madi-disappoint? In the first place, hindi naman ako inutusan magluto. Ulit-ulit tayo eh. Okay? So, okay, given. Pangalawa, hindi. Pangatlo na pala to, ano pa ba?
Ayun, naisip ko kaagad kanina yung reaction ko din. Parang, ayoko na, hindi na ako mag-e-effort. Hindi na ako magluluto next time. Naku. Kinontra kaagad nung alter ego ko. Charmy alter ego. Bipolar pala no? Sabi niya, bakit hindi ka na magluluto? Gustong-gusto ng nanay at tatay mo yung luto mo kasi masarap daw. Nanay at tatay ko kaya yun. Yun sabi nung ni letter B. Nag-uusap yung nag-uusap no? Yung utak ko. Tapos, syempre ako nasa gitna lang ako nung nagtatalong utak ko. Sabihin ko, sige, magluluto ako kasi pag hindi ako nagluto, paano? Anong kakainin ko? Diba? Magluluto pa rin ako. Bakit hindi naman ako, hindi naman sinabi na huwag ka na magluto kahit kailan. Diba? Tsaka uulitin ko, isang tao lang ang tumanggi sa luto ko na yun. At, isang luto lang naman yun, isang recipe lang naman yun. Yung the rest naman, kinain niya naman yung mga ibang niluto ko. Ganon. Tapos, itong batang to. Hirap. Ano pa ba? Ayun. Hindi pa rin ako hihinto. Mag-iimbento pa rin ako. Tapos mandadamay pa rin ako. Maghahanap ako ng damay. Tapos madidisappoint ulit ako pag hindi naman lang nag-effort na tikman yung luto. Paulit-ulit Sadista sinasaktan ng sarili. Okay. Ano pa ba? Ayun. Katotohanan na lang yung realization. Sabi ko, siguro ang una ko kasing sinabi nga, minsan try not to care. Yun yung mga lesson ko this past few weeks. Minsan kasi when you try to put an effort sa mga ginagawa mo, because yung passion mo nilalagay mo doon, or parang yung buong buong makakaya mo, skills, ayun yung nag-effort kang ganyan. Tapos at the end of the day, pagka hindi nagustuhan yung halimbawa yung niluto mo, tapos syempre ma-hurt ka, mati-disappoint ka, parang nag-effort ako diba? Don't do that, na parang wag na tayong mag-expect. Okay? Wag tayong mag-expect minsan na lahat ng tao magugustuhan ko ano yung mga ginagawa natin. Kasi the more na nag-e-effort kang ganyan, the more na nagpi-please ka ng ibang tao or kung sino man, 'di ba? Parang hindi mo naman kailangan gawin Unang-una mong isipin yung yung well-being mo. Okay ka pa ba? Baka you're exerting too much effort, tapos ikaw mismo hindi mo na-value yung sarili mo, 'di ba? You have to make sure na i-value mo yung sarili mo before anything else. Kasi once na nakita nila na binavalue mo yung sarili mo, lahat yan, 'di ba? That particular scenario or that particular moment, siguro huwag tayo mag-English. Siguro marirealize nila, okay, or ma-appreciate ka na rin nila, di ba? Unahin mo na yung sarili bago ang lahat, or bago ang sasabihin ng iba. So, yun yung mga natutunan ko, and huwag mong idedepende sa tao, sa ibang tao, yung yung mga actions mo. Okay? Kailangan i-consider mo muna nga yung sarili mo muna. Unahin mo muna yung sarili mo, and everything else will follow. Tapos just be happy. Tapos gawin mo lang kung ano yung sa tingin mong makakapagpasaya sa'yo. Ang kasi lang, ang negative thoughts ko about doon, siguro, or kasi ganito na akong klaseng tao
para sa akin lang masaya kasi ako kapag may napapasaya ako na tao. Halimbawa, yung anak ko, masaya ako kapag yung nagluluto ako, tapos yung kakainin niya yung mga niluluto ko, ganun. Happy ako. Masaya din ako kapag halimbawa, ayan, mga magulang ko, mga kapatid ko, basta napagsisilbihan ko sila. Masaya ako sa ganun. Masaya ako kapag napagsisilbihan ko yung mga mahal ko sa buhay. Ang natutunan ko lang, huwag sobra. Okay? You have to limit, you have to set the limit pa rin, di ba? Na hindi todo-todo, di ba? Pero kasi nga, ganun, depende rin siguro kasi kung anong klaseng tao ka eh. Hindi mo rin kasi masasabi. So, hindi ko rin kung tama bang advice yun na huwag ibibigay lahat na Kasi ako talaga pagka mahal ko talaga ang mga tao sa paligid ko or kahit sino, like mga magulang ko, mga kapatid ko, anak ko, talaga hanggat kaya ko bibigay ko talaga sa kanila. Pero sabi nga daw, wag nga daw sobra. Tanggapin natin yan. Tapos pagdating sa emosyon, dapat you have to know, or you need to know how to manage your feelings and your emotions. Tapos wag din palaging nega. At least kahit papaano, you have to look for the positive side kahit na may mga nangyayari. Halimbawa, day to day, may nangyayari ng mga negative para sa'yo. Halimbawa, tulad ko, nagluto ako, may gusto akong i-surprise or nag-effort ako and I really wanted to know kung ano yung magiging reaction man lang. Kasi kaya lang din naman ako na-disappointed because yun nga, hindi pa nga lang natikman. Tapos parang walang effort na to taste yung niluto ko. Siguro maybe, or ayaw niya kasi talagang nung recipe, or ayaw niya talaga nung isa sa mga ingredients. Kaya huwag natin pilitin. Kakasabi ko lang kanina. Kaya ayun na lang. Okay lang yan. Marami pang araw. Tsaka isipin natin na may mga tao na gugustuhin din naman yung mga efforts natin eh. Or should I say, depende siguro sa tao. At depende rin sa ginagawa mo kung paano ka ma-appreciate, at kung sino yung makaka-appreciate, at kung paano ka ma-appreciate. So, ayun, minsan, try not to care. Okay? Try not to exert too much effort. Ganun. Tsaka, huwag din masyadong umasa para hindi rin tayo masyadong nasasaktan. Hugot. Ayun. So, ayun lang. Parang, okay lang yan. Naiyak na rin naman ako kanina, kaya okay na rin yung feeling ko eh. Kaya okay lang. Yung disappointment, tsaka okay lang yan. Okay lang makaramdam ka ng mga ganyan. Basta, at the end of the day, you will still remain positive in everything that you do. Ayan. Ayun. Just look into the bright side. Sabi ganun. Yun lang. Huwag na tayo masyadong magpaligoy-ligoy pa kung ano pa yung kung ano na lang yung mga dapat mangyayari, kung ano na lang yung hindi mo masasabi. Kaya kailangan ready ka para hindi ka masyadong na-hurt or masyadong mag-expect. So, ayun lang, and thank you.